This event is brought to you by Kabalikat Civicum 33 Marikina, Alphatec, all you needs about radio and communication. Alphatec, Rescue 161 Marikina City. Walang transmit. Pag kinahit kita ng hit, walang transmit. Nakaka-receive ka pero hindi ka nakaka-transmit. Ayan, live po tayo ngayon dito sa headquarters ng Marikina City Disaster Risk Reduction Management Office. Dito po sa 161 kung saan magkakaroon po ng rescue training ang Kabalikat Civicum Marikina chapter sa pamumuno po ng aming chapter president na si Sir Rainin De Jesus at si Sir Alan De Guzman ng aming MRO. Yan. We're breaking the chain. Through every struggle, we'll feel no pain. Exercise. Lahat ng natutunan ninyo for the 2 days na training, i-apply natin lahat doon. Kailangan natin siyang i-apply. Kayo mismo magiging responsible. Oh, wow. Ilan taong ka na rin, if you don't mind? 23 po. 23. Oh, sige, huwag na kayong tumingin sa akin, hindi ko tatanungin yung age nyo. Pero para naman tayo ng mga buttercup yung mga sinasayaw ng high school. Diba? Bill, kasi... Morning. In behalf din, hindi kasi nakadating ng maaga si Albert, ating Vice President. Ito, tawag dito, ilang sessions in the making to na maulit-ulit. Na ganyan. Kasi, importante to pwede din natin gamitin to sa sarili natin. May nakita ako, o may tumawag sa akin, or may nakita ako. Okay? Ayan, tinuturo po dito ni Sir ang step by step na paraan ng pag-apply ng CPR sa isang casualties kung sakaling mayroong aksidente na mangyayari. Tulong ako. So panoorin po nating mabuti at unawain nating mabuti kung ano ang mga dapat gawin. Sinisafe. Okay, hindi mo kailangan dumating ka doon. In a logical way tayo pero yung standard nandun pa rin. Okay? Up, down, left, right. Check ka sa area. Sinisafe. Ano po bang nangyari? Ako nga pala Sir Adriano, trained first aider. Makakatulong ako. Okay? Sir, naririnig po ba ako? Sir, naririnig niyo po ba ako? Sir, naririnig niyo po ba ako? Ma'am, kayo po na naka-jacket. Tawag po kayo ng 161 or 911. Pakidalan mo po ng AED. Balik po kayo sa akin. Sir, kayo po na naka-jacket na puti. Tawag po kayo ng 911 or 161. Padalan niyo po ng AED. Balik po kayo sa akin. Lahat po ng may telepono dito. Tawag po ng 911 or 161. Pakisabi niyo po, magdala ng AED. Again, sabi ko nga, kung di kayo komportable sa pasyente ninyo, pwede po. Okay? Pero ang standard nga pong gagawin natin, check for the airway. check nyo muna yung airway nyo. Baka mamaya kasi, may naka-block. Check the airway. Airway is clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May narinig ko kanina. Kung gaano katagal. Minimum of 5 seconds, maximum of 10 seconds tayo. Usually ako, ang ginagamit ko, 7 seconds. Again, minimum of 5 seconds, maximum of 10 seconds. Tama yung ginawa ni Ma'am Maricar. 10 seconds tayo. Okay? Again, sabi ko, ako, nasa minimum ako. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patient has no pulse and breathing. Magsi-CPR po ako. Okay? Then, position yourself, align with the patient. Midline po yung shoulder ninyo. Dito sa may patient. Bakit? Center of consent. What if nandito ako? Mabigat masyado. What if nandito ako?
Okay? Midline, yung shoulder nyo, sa midline ng pasyente ninyo. Kasi, dito mong gagaling yung force ninyo. Interlock. Yung iba kasi, nakaganito. Okay lang. Pero the problem is, pag pinagpawisan na kayo, okay? Interlock. Yung iba, hirap pa. Again, mabilisan tayo. Pag nakapanyo na agad dyan, 2 finger agad kayo. Yung iba naman, armpit, okay lang. Kung saan kayo, komportable. Okay? Sa nipple line, hindi nyo agad makikita. What if yung iba, mababa? May ganun point. Sa lalaki, walang problema. Sa babae, diba? So again, center tayo, 2 finger, interlock. Okay? Then, nakatingin sa patient ninyo. Okay? Then, ilang cycles ulit? 30. 5 cycles. Cycles. 5 cycles. 5 cycles. Ilang compression? 30. Ilang rescue breath? 2. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 1. Bakit ko sinabing N1? Para yung cycle. Para hindi po kayo malito. Kasi pag sinabi ko lang pong 30 yan, iisipin ko na kailan na po ba ako. Pero pag sinabi kong N1, N2, N3, N4, alam ko kung ilang cycles na ako. Tilt the head, pinch the nose, open the mouth, huwag yun, hindi sinasabi na mag-version lungs. Kasi pag huminga kayo malalim eh. Di ba ganun din naman ang expand? Di ba? Ang sinasabi natin, normal breath lang. Kasi nagbibigay naman tayo ng hangin eh. Doon sa baga. Makita lang natin na nag-rise dapat itong chest niya. Okay? So again, halimbawa, pang 5 ko na. 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, and 5. Tilt, open. Ano nang gagawin? Check in After 5 circulation. cycles. Circulation. Check for? Okay. 1 and 2, 3 and 4, and 6 and 7, Hello, 8 and 9 and 10. Patient has pulse and breathing. Anong gagawin? Recovery position. Patient has no pulse and breathing. Repeat. Continue CPR. Okay? Nasundan po ba? Sige. Yeah, pag O ayan, ito naman po ang tinuturo ni ma'am ay ito naman yung recovery situation. Yun baga kumbaga nagkaroon na ng pulso o paghinga yung casualty na inyong sini-CPR. Pwedeng i-cross mo dito. Pero ang pinaka-ideal, i-cross. Okay, pero yung iba, halimbawa ako, malaking tao na pasyente ko, pwede na lang na i-flex ko yung kanyang tuhod or elbow. And then, hawak sa may balakang at itong kanan kamay, ano yun? Isusulot papunta, scoop papunta, and then sabay ka. Okay? Tapos, yung back of your hand, naka-check sa ilong ni pasyente. No? After 5 minutes, pwedeng check mo ulit yung carotid pulse habang kinakausap mo yung pasyente. Sir, okay ka lang? Tulog. Ano po nangyari sa inyo? Okay, ganun. Habang hinihintay nyo yung tulong or yung ambulance. Okay? Kung halimbawa 5 minutes na, syempre, masakit din sa arms ni pasyente yan. Pwede mo na siyang iupo. Iupo muna. Hindi pwedeng biglang tayo si pasyente dahil tutumba yan, mahihilo. So, ang gagawin natin, sir, iuupo ko po muna kayo, ha? O, ganyan. So, naka-flex na tong isa, ipe-flex mo rin tong kabila. Ayan, bakit? Mas madali siya makakaupo. Okay? Sir, upo ko na po kayo, ha? Siyempre, conscious na siya, pwede na siyang tumulong ng
pa, ano siya. Ay, ito naman pa, ano yan. So, dito ka, so supportahan mo yung likod ni patient. Okay ka lang, Sen? Ako yung hiningal. Sorry na, alam mo na nga yung matanda. Okay. So, yan, ganyan. Dito naman po ay ang choking management. Dito naman po ang tinuturo ng step by step po paraan kung paano ma-resolve ang isang taong nabilaukan. Tanggal yata na rin. Sige sir, gawin nyo. Sige sir, gawin nyo po. 1, 2, do the 5 abdominal thrust. Sige, go. 1, 2, inverted J po. Pahalukay kayo. Kasi gusto niya siyang sumuki. Okay? Gusto niya siyang magkapi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, check. Kung nalaglag na. Okay? Then, unfortunately, biglang nawalan ng malay si patient. Kaya kayo naka-tripod position. At least nakasuporta kayo. Sige, go. Nawalan ng malay pasyente. Bitawan mo na. Sige sir, higa mo po siya. Then, assist yung head. Yung ulo sir. Sige. Bagsak mo na. So, anong gagawin? CPR agad? Hindi, check for responsibility. Okay, check for airway, Airway. breathing, and circulation. Pag walang pulse, walang breathing, CPR. Okay? Kasi yung pag-chest compression ninyo, nakakatulong po yan Para to mailabas. expel kung ano yung object. So ayan, abangan po natin ang mga susunod na kaganapan sa pagpapatuloy ng aming sinasagawang training dito sa MDRRMO Marikina City at Rescue 161. At ang event po na ito ay inihahandog sa atin ng Kabalikat Civicum 33 Marikina Chapter, Marikina Rest Reduction Management Office, Rescue 161, Alphatec, all you needs about radio and communication. Alphatec, matatagpuan sa Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. Malapit po ito sa corner ng General Ordonez, sa gilid ng Jollibee at kaharap ng Shell Gas Station. Alphatec.